Mula sa Roma, natutuhan nagagalak na ganito pala karaming migrante Bologna at ganoon din kadaming naabot nyo na sa dami ng activities. So, isang mainit na pagbati sa inyo. So, magbibigay lang ako ng camping Philippine Situation o Migrant Situation Act. Pero hindi ko na itututok ito sa migrant kasi meron kayong migrant regulation. So una, ito yung pinamagatan ng Philippine Situation na mailap na kaunlaran sa bayang Milisan. So ito yung ating masasabi ang ating bansang Pilipinas ay nasa kanya na lahat na ang mga resources. Ang sarili nyo. Marami sa inyo ay may mga pinag-aralan at matataas na pinag-aralan. Bakit kayo narito? Iniwan nyo mga mahal sa buhay. Kasi meron tayong agad na maibigay natin sa kanila isang magandang bukas. Pero hindi natin magagawa ito sa bayan natin kaya kailangan natin lisan. So mula noong January hanggang September taong 2024, ito yung statistics mula sa DMW. Meron higit sa 2 milyong Pilipino na umaalis sa ating bansa. Kung ating i-divide yan sa number of days mula January to September, nangahulugan na higit 7,000 umaalis kada araw. Doon sa 7,000 na yun, ilan yung pamilyang nanguligan? Dahil hindi naman yung lahat, walang mga asawa, kung may mga asawa. So yan ang kalagayan. Kung titingnan natin, ito yung 2024 statistics, no? Maraming umaalis, yung magkaibang kulay sa noong 2023 at 2024, yung green and blue. Makikita mo, tumataas pa rin ang trend. Mas lalong dumadami na kasi nawala na yung COVID, kaya balik na naman ang paglalabas. So, yan ang mga uring trabaho. Land-based, may mga bagong rehire, sea-based. So, kabuuan, 35.89% no, na migranting umaalis. Mas marami ang mga babae. At doon sa mga babae na yan, maraming nanay. So isipin nyo rin, marami din mga bata na lumalaki na hindi na nakapili si nanay o si tatay. Hindi na ginusto yan. Walang nagkagustong umalis ng ganoon na lamang. Pero dahil merong isang sitwasyon na hindi natin nakayanan harapin, kaya kailangan hanapin natin sa ibang bayan. So ganoon ang itsura ng. Saan ang gagaling? Yung first 3 region, kung saan doon ang gagaling yung maraming umalis, Calabarzon, kung kayo taga Calabarzon, Central Luzon, may mga taga Central Luzon ito, at National Capital Region. So, kung itong region ito ay malapit sa capital, isn't it? Kaya mas mabilis sila nakakaalis dahil sa pagpoproseso ng kanilang mga dokumento. Yung mga nasa malayo, naghahangad din, pero nahihirapan dahil sa kailangan mo lang pera. Ipagbili mo na yung kalabaw mo at ari-arian mo para lang ay kayo makapag-abroad, minsan o kadalasan naluloko pa. Pero pakipagsapalaran yung sinasabi natin. So saan napunta itong ating mga kababayan? Yung 7,000 kada araw na maalis. Number 1 destination, Middle East. Number 2, United Arab Emirates. Alam natin, nasa riyong ito, dito din ang gagaling ang napakaraming kaso ng karahasan laban sa mga migranteng manggagawa. Marami na rin tayo nabalita na ilan ang napauwing bangkay, ilan na rin ang mga na-stranded at iba-iba pa. Third, Singapore. Meron galing Singapore din dito. No? Nakita na maraming Pilipino dyan. Fourth, Hong Kong. Ikalima, Qatar, at yung Europe, actually, nasa pang-8, pang-9 siya. At siyempre, Europe, nandyan tayo sa Italia. So, kung titingnan natin, bakit sila umaalis? No? Una, laging malaking issue sa atin yung inflation. Yung presyo ng mga bilihin, lalo na sa pagkain, ay napakataas. Titingnan batay dun sa pag-aaral sa buong Southeast Asia, no, na binubuo ng halos 10 bansa, nangunguna ang Pilipinas na sinasabing food insecure country. 44%. Can you imagine, nangunguna tayo sa kawalan ng pagkain, na samantala tayo ang lumilikha ng pagkain
at tayo nagtuturo. Halimbawa yung Vietnam. Marami mga Vietnamese na nag-aral sa atin sa UP kasi nasa atin yung Rice Research Institute. Yun, alam na alam ko yan dahil may pati ko nagtrabaho sa UP, sa Los Baños. Pero ngayon, ano nangyari sa Pilipinas na nagtuturo, umunlad ng ibang bayan, tayo naman ang nawalan pagkain. Kasi matindi yung land conversion sa atin. Sino mga nakinabang sa land conversion ito? Siyempre, yung mga real estate business. Sino yung mga tumatakbo ngayon? Anak, ama, lahat na kinuha na nila. Hindi lang pati doon sa kikita natin doon sa budget. Kung ano yung department na may pinakamataas na budget nitong 2025. Nabanggit kanina ng kasamang igay, isa sa mga dahilan ay napakababa ng sahod. Meron tayong sinasabing real wages, kung ano yung natanggap. Ato, NCR lang, Metro Manila ang ginawang basis natin yan, 600 plus kada araw. Dahil yan ay mas mataas compared doon sa ibang region. Pero yung 600 na yun, 26 ang kada araw, ay kalahati lamang sa dapat yung sinasabing nakabubuhay na sahod. Real living wage, which is, ang tinatag, which is 1,200 plus something kada araw. Hindi pa rin yan ang bibigay. Naalala natin panahon na Duterte, ito yung kanyang pangako. Pero wala siyang binanggit pagdating doon sa yung contractualization, di ba? Yung dapat ma-release na yung contractualization. Endo, wala na siyang nagawa. Okay? So, gano'n yung naging isang. Yan yung mga iba-ibang items na binibili natin araw-araw. Wala sa pagkain, mga gastusin natin. Kung pagsusumahin mo yan, kulang na kulang talaga yung 600 plus na kada araw. Kaya naman, talagang, kung mayroong pagkakataon, nakipagsakalan, kahit sa man ay napakahirap. Ito, napunta ako ng Sierra Leone kasi gawa na natin trabaho na dahil ang trabaho ay nasa disaster ministry ako, humanitarian mission. Nagkaroon ng Ebola sa Sierra Leone bago pa tayo nag-COVID. So, nandun ako. Ang Sierra Leone ay ikatlong bansang pinakamahirap sa buong mundo. Number 3 yan, tayo nasa 80 plus, no? Napakalayo. Alam mo, may 600 Filipinos na nagtatrabaho sa Sierra Leone. Parang nung narinig ko nga, na-meet ko sila doon sa capital, parang hindi ko matanggap. Ng isang pinakamahirap na bansa, nakipagsapalaran ang ating mga kabayan para lamang mabuhay ang kanilang pamilya sa ating bayan. Come to think of that, paano nangyayari? Yan. Ang dapat, na binanggit niya kanina, na dapat ipaglaban natin, yung sinasabi natin, 1,250 per day. Yan yung nakabubuhay na sahod. Yun dapat ang sasahurin mo sa kada araw. Dito, i-compute mo yung magkano yung kada araw mo dito. Sa isang oras, Pennsylvania dito, wala pa nga sa isang oras, isang araw mo yung natin. Hindi pa rin yan maibigay. Samantalang kayo, ang laki ng inyong remittance kada taon na binabalik natin sa Pilipinas. No? Actually, ang inyong remittances ay isa yan sa bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa. Pero sa likod nito, matindi yung state exactions. Yung sabi kanina, ginagatasan pa tayo. So, hindi ko na isa-isa yung file na yan, at least meron kayong mapag-aralan. So, budget, itong isang mainit na usapin, itong huling buwan. So, na-upload na yung budget. Una, magpasalamat dahil walang re-enacted budget. Pero siyempre, may mga veto, pero ano bang nangyari doon sa veto ni Presidente Bongbong Marcos doon sa ating budget? Masasabi natin na may mga distorted priorities. Kasi batay sa ating saligang batas, dapat binigyan ng mas malaking budget ang edukasyon, kalusugan, at serbisyong pampubliko. Ano muna sa budget? Infrastructure. Ano yung department nila? Ang Department of Public Works and Highways. Bakit? Malapit ng eleksyon, at dito yung pork barrel pumapasok. So yan sinabi ni Bongbong, marami siyang binito doon kasi hindi daw malinaw. Pero kung binito na malaking halaga din naman nabawas, pero siya pa rin ang natili mas mataas. Okay? So,
Hindi na natin kailangan bang i-memorize natin yan. Alam na natin kung anong nasa likod na yan. Kasi madalas doon ang korupsyon nagaganap. Alam niyo naman patakaran sa atin, no? Pag may pa-construction o may magpagawa ng kalsada sa mayor, siyempre, meron niyang mga mandatory commissions. Sa mga nagtrabaho sa gobyerno, alam niyo yan. So, itong klaseng budget na na-approve, no, ay nagre-reflect yan sa isang neoliberal orientation, prioritizing privatization and bureaucratic interests. So, bakit merong neoliberal privatization bureaucratic interest? Saan nagagaling ba yan? Ito yung nabanggit kanina, na yan ay dikta sa mas nakaubabaw na kumukontrol sa ating bayan. Yan yung mga imperialistang bansa at nangunguna dyan yung US. Kaya makita natin, ganun na lamang kanilang pasok dito sa West Philippine Sea kasi nandiyan na ang laban nila dahil ang mahigpit nilang kalaban ngayon ay China. Ginagawa tayo noon, maiipit tayo dyan sa digmaan ngayon kapag yan ay patuloy kasi doon sila magmula sa atin. Kaya mayroon tayong 25 EDCA sites. Dati meron lang tayong malaking dalawang bases, Clark at saka Subic. Ngayon, 25 EDCA sites ang tawag mula north hanggang south. Okay? Sa tingin nyo ba ay mag-invest sila kung wala silang ibang interest? Okay? So, yan ang... Okay, sino bang nananalo at loser sa budget na yan? Medyo maliit siguro yung pagkasulat, pero tingnan na lang, yung information na yan, accessible yan sa internet. Okay? So, nangunguna ang DPWS. Tututok lang ako dyan. So, interesting. GA 2024, ito yung Government Appropriation Act, no? 996,792 million yan noong nakdaan taon. Ang National Expenditure Program, yan yung mula kay Marcos, no? Na kanyang ikang proposal, net ang tawag, 898. Medyo mas mababa doon sa budget ng nagdaan taon. Nung pumasok niya sa bicameral, nag-uusap na si Senado at si Kongreso, ang lumitaw na budget ay 1.1 trillion. Bigla siya, hindi pa yan kurakot, ha? Wala pa, kasi hindi pa nakuha nilang pera, pero dyan kung nagaling yan, no? So, bigla siyang tumaas, no? So, binawasan uli yan, kasi di ba, nag-veto nga si Marcos, pero kapiraso lamang ang nabawas yan. Samantalang sa kabila, nandyan yung DSWD, serbisyong serbisyo para sa bayan, nandyan yung DOL, at iba-ibang mga ahensya, malilit lamang ang kanilang mga nakukuhang budget. Okay? So, billions of pesos ang pinag-usapan natin yan. Now, yung mga malalaking budget na yan, halimbawa sa infrastructure, saan ba manggagaling ang pera na yan? Utang. Number one, utang. Magkano ng utang ng ating bayan sa ngayon? 15 billion. Ilan? 15.6 trillion. 14? Halos 14 trillion. Diba? Na kung saan, ilan pa lang taon si Marcos na nanungkulan? Hindi pa nabuo niya yung buong tinalo na yung tatay niya. Diba? So, ganun katindi, kasi lahat ng kanyang mga biyahe sa ibang bansa, gastos siyempre ng mga bulis na binabayad ninyo, at sa ngalan din ng pakipagkaroon ng agreement sa business, mga investment, pero siyempre yan ay pupunta sa utang. Sino magbabayad? In fact, dito, mas malaki ang debt servicing na nilalagay din sa budget na yan, pambayad na. So yung budget na yan ay nandyan pa rin yung pork barrel sinasabi natin, nandyan pa rin yan at mas kukunti lamang ang binibigay doon sa social services. Isa sa naapektuhan yan, yung health. Mamaya, itatalakay natin konti yan. Tapos yung education. Alam natin na education, ito din isa sa kung nagdaang Department Secretary na si Vice President Sara Duterte. No? Alam natin kung ano ang inabot. No? Ito. Edukasyon. Different budget, bagong budget niya, decrease for basic education facilities, bumaba. Alam natin na maraming mga
pag mag-aaral na walang classroom. Meron pa rin talagang nag-aaral sa ilalim ng punong kahoy. Hindi kapag umulan, wala silang pasok. Okay? Worsen existing problems in public schools. Kasi yung kawalan ng classroom ay isa yan sa napakalaking hamon. At alam nyo na sa atin, mandatory yan na lahat ng public schools ay ginagamit din yan as evacuation centers in times of calamities. So dapat magkaroon ng sariling evacuation center. Pero wala tayong ganon. At yung budget pa para doon sa calamity, to overcome yung climate change, mas mababa pa rin. Na dapat ito yung napakalaking pinaharap sa panahon natin ngayon. Okay? So affecting infrastructure, furniture, electrification in rural and marginalized areas, at yung internet. Kasi whether we like it or not, internet ay yan ay bahagi na sa buhay natin. Hindi lang para makapag-vlog o kung ano-ano, pero ang mga mag-aaral ngayon ay kailangan talaga ng internet. At ito'y nakita nila gano'ng halaga ito ng panahon ng pandemic. Okay? So, yan ang isa sa ano. Kasi di ba binawasan ang budget ng DepEd. Kasi ang sabi nila, meron pa silang sobra na hindi nagagamit. Ganito din ang nagiging rason kung bakit binawasan ang, teka muna, may learning crisis tayo. World Bank study last year, 90% of the Filipino students at the age of 20 are not able to read, understand age-appropriate text. Diba? Imagine, not able to read. 10 taong gulang, hindi pa rin kayang magbasa. Eh, nung tayo mga mag-aaral, 8 years old pa lang, marunong na tayo magbasa. Ganon, kasi talagang nagkaroon ng learning crisis noong panahon ni Sarah. International Standard Assessment. At the bottom of core subjects like reading, math, and science. Okay? Bagsak pa rin tayo. Okay? Kaya nga, malaking impact ito sa mga gusto rin mag-abroad. Kasi talagang may mga examinations na ngayon, lalo na pagpunta ka sa mga English-speaking countries. Crisis sa kalusugan, ito yung medyo malugo. Diba? Alam natin ang PhilHealth ay isang ahensya na maraming controversy sa loob ng ahensya nito. Okay? Naralan nun, yung sobra niyang budget ay pinabalik. No? Pinabalik. Yung ilang billion ba yung pinabalik? 90 yung sa 90, 30 lang yung naibalik. Okay. Pinabalik at hinarang na ito ng Supreme Court. At meron pang ilang milyong natitira na hindi na ibalik. Okay. Na-resolve yun kasi naharang. Sinong nag-aaral? Isa sa mga susi naharang ito dahil nag-file ng kaso yung Makabayan Black. Dininig ng Supreme Court, hinarangan at hindi na naibalik yung huling 36 billion na pera. Okay. Kalawang problema. Marami pa rin sobra pera ang PhilHealth pagkatapos ng taong 2024. Ganun pala kalaki ang kanilang nakuhang reserves. Sabi na, reserve ito. Kaya sabi naman ni BBM, ay wag na silang bigyan ng pera pa. Kaya zero budget ang PhilHealth sa taong 2025. Kung titingnan mo, ang pinarurusahan nila ay ang taong bayan. Hindi yung mga namamahala sa PhilHealth. Yun dapat ang pinarurusahan nila. Hindi tayong taong bayan. Pero ito yung ginawa. Kasi sabi, meron naman pera pa kayo. Pero hindi nga, kung hindi nga ito nagagamit, kasi yan naman ang rule niya, di ba? Kung ano yung budget mo, any excess amount that at the end of the year, kasi dapat zero balance ka eh. Pero kung hindi ka nag-zero balance, ibig sabihin hindi mo nagampanan yung iyong mandato. Kakaiba naman ito kay Sarah, hindi senior balance in 11 days lamang sa gastos niya. Okay? At meron pa siya yung Piatos at saka kay Kukoy, kung ano. So imagine yung liquidations na yun. Okay? So, nung 2020 to 2023, nakakolekta ng 732.5 billion ang PhilHealth. Ang nagamit nila, ito yung gagaling sa direct premium, 447, galing ko sa mga contributions. Kung mayroon kayo, although hindi naman lahat ito may PhilHealth, ako may PhilHealth ako.
At yung government subsidies. So, saan ang gagaling government subsidies? Yung pinasara na yung mga POGOs, PAG-4. No? So, ibig sabihin, mababawasan yung subsidy na makukuha ng PhilHealth ngayon, pampuno doon sa sa pera na para magamit siyempre sa ating pangailangan ng kalusugan. Pero ngayon, binigyan pa siya ng zero budget. So, talagang mas matindi ito. Okay, balikan natin yun. Yung contribution na yun, magkano ang ibayad sa mga claims? 436. So, out of 447, 436.1 billion ang bayad sa mga contribution. So, ibig sabihin, by just 60% ng total contribution to cover health benefit claims, mayroon 300 billion na hindi nagamit. Samantalang, ang mga tao na sa probinsya, hirap na hirap sila magpagamot kasi kadalasan sa kanilang mga sakit, sinabi ng doktor, mas maiging pumunta ka na sa Manila. Pag nanggaling ka sa malayong probinsya, mahirap yun pag wala kang kamag-anak sa Manila. Kaya marami sa kanilang namamatay na hindi nabibigyan ng karampatang tulong. E yan ay ang isang malaking pagkakamali nila kasi ito ay pera ng taong bayan. Pera natin. Okay? Kaya meron tayong karapatang maningil sa kanila. Dahil yan ay pagtugon nila sa kanilang mandato. Kapag hindi nila sunod ang kanilang mandato, saan ang galing kanilang mandato? Sa atin, taong bayan. Tayo nagbigay ng mandate. And we should be accountable. Kaya we can ask accountability to these people. Ganon ang nangyari sa atin. So sa kalusugan, usapin ng kalusugan, trabaho. Kaya ito nakakatuwa din. Sinasabi ni Bongbong na bumaba na daw yung unemployment sa ating bayan. Bakit siya bumaba? Kasi binaba din nila yung standard, yung measurement, o yung threshold, o binaba din nila. Isa sa nakakatawang dyan, yung sinasabi nila na yung budget ng kada araw sa pagkain ay kada meal is 21 pesos per meal. 21 pesos Yun na lang yung parang poverty threshold. No? Ibig sabihin, kapag mababa sa 21 pesos yung pera mo para pang gastos mo sa pagkain, mahirap ka. Pero kung meron kang 21, so per meal per head, so sa tatong meal, 63. Okay? Puntahin nyo nga, yung 63 pesos, makakain ka ba ng almusal, tanghalian, at hapunan? Kaya nga Pero yun yung kanilang bagong threshold na nilagay. Kaya lumitaw sa ngayon na yung poverty situation sa atin ay umunlad na siya at kukunti na lang yung mahirap. Pero nag-surface sila, marami pa rin ang nagsabing nagugutom. So pag may 70 ka, kasama ka na sa kaya. Yeah, pag may 70 ka, hindi ka na mahirap. Okay? Tapos, dito naman sa unemployed, marami dito kasi sa employed na sinasabi na tumaas yung employment. Kasi, binilang nila dito yung mga ang trabaho ay walang kontrata. Ibig sabihin yung sarili nila. Yung mga nagre-negosyo, nagtitinda, sinama yan dito sa mga taong employed. Okay, so yun yung batayan nila ng employment. Kaya ang employment rate nag-decline siya. Mula noong mula noong 2.3 million noong 2023, ngayong 2024, 1.9 million na lang yung mga walang trabaho. Okay? So tumaas yung maraming trabaho. Pero marami dun sa mga trabaho na yun, hindi trabaho siguro. Ibig sabihin, ilang buwan lang yung may trabaho, after 2 months, wala na ng trabaho. Kasi nandiyan pa yung contractualization sa atin. Kabataan, ito yung isa sa mga maraming walang trabaho. Okay? So, 1.2 million ang nakabataan ay unemployed. Ito yung mga bagong graduates. Okay? Na edad ay 15 to, hindi pa nga graduate ba ito. Pero kasi di ba, nagbago na kasi yung ating educational curriculum. Okay? Meron nag-iba na siyang level. So pag nag-grade ganito ka na, pwede ka na actually magtrabaho. But that is 15 years old to taas.
Pero marami pa rin dyan ang mga unemployed. Kaya at risk of falling into poverty and lack the means to improve their economic situation. Yun yung poverty incidence na unahan mo na kanina, binanggit nga kanina, no? So, ang sinasabi ng Philippine Statistics Authority, noong 2023, 15.5% or just 107 million. So, 110 plus billion. Ang sinasabi dito sa 2024, 17.5 na lang ang mahihirap. Kaya nga kasi binaba yung standard ng poverty threshold. Okay? So, based on a low and a realistic poverty threshold, yung sinasabi ko kanina, 91 pesos nationwide, yung 3 meals na 63 pesos, at plus yung non-food items. So, dapat meron kang 91 pesos para sabihin hindi ka na kasama doon sa mga mahihirap. At ang gagastos mo doon sa 91, yung tatlong pagkain at yung mga ibang non-food needs. Pamasahe, electricity, at iba pa. So, hindi ko nga lubos maisip. Sabi ko nga nung nakita ko, baka naman kasi nag-compute ako into euro, from euro to peso. Kaya siguro, pero talagang kung tanongin mo, maraming interview, na kaya mo bang mabuhay with 91 pesos? Imposible kasi may pamilya ako. Paano na yun? Okay? Imposible. And then, siyempre, kung sinundan niyo yung mga Congress hearing, so, dito natin, yan. I'm always present. Oh, yun, no? So, napaka-interesting. At nakikita rin natin kung sino yung mga talagang may alam na mga congressman at mga talagang silpin pang-gugulan. Okay? So, lumitaw na ng unity ay talagang purely political lamang at siyempre vested interest nila kaya sila nagsama. Kaya dumating na sa punto na ito na, gano'n na nga ang nangyayari sa kanila. Kaya nga, ngayon, patuloy ang panawagan na impeach Sara. Ano yung pinaka mabigat na dahilan bakit dapat ma-impeach si Sara? Betrayal of public trust. That's very basic at nakikita natin sa lahat ng mga hearing, talagang nauwi dito sa issue ng betrayal of public trust. Alam na natin, hindi natin isa-isahin yun, no? Isa malaking, nung nabigyan na siya ng notice of disallowance ng COA, okay? Yan na isang malaki ng question mark. Kasi kung nakatanggap ka ng notice of disallowance, ibig sabihin, hindi ka na-liquidate ng maayos. At nung usisayon, at sino yung nagsulong na usisayin? Baka bayad na. Kaya galit na galit siya kina Franz Castro at iba pa kasi sila yung mga nagtulak nito at biglang nagpatawag at nabuo na yung Quadcom, doon na nabulaklak kung ano yung nasa likod ng mga ito. Ito yung confidential fund actually, na sa DepEd, mayroong confidential fund na hindi naman ahensya yan na may kinalaman sa intelligence and security. Okay? Kasi yung budget yung nagdaan, maraming mga confidential fund. Ang nakakatuwa dito, sinasabi niya, kaya nga confidential hindi nyo man kailangan i-declare yung tamang pangalan ni Yatos at saka ni Dicoy. No? Hindi niya, imagine, lawyers, hindi niya alam that the Congress has the power of the purse. So, meron siyang kapangyarihan na usisahin at bulat-latin kung ano yung, paano mo ginamit yung pondo ng taong bayan. Kasi yung pera na yan, kahit confidential yan, you are still accountable to the owner, which is the people. Pero yan ang pinagigitan at nakakatawa kahit yung kanyang mga trolls na kaya nga confidential, ba't binubulat-lat pa? So, diba, huwag na natin sakyan yung mga ganoon dahil pag makaiba tayo, kasama na tayo sa mga mababaw at opportunity. Sorry for that word. Okay? Kaya nga, Marcos Duterte break up reveals the true agenda of the ruling elite. Si Bongbong, matindi pa rin yung human rights violation. Hindi na yung panahon ng Duterte, yun, patutuo na yun. Si anak ni kasama Jun at Ditz, si Baso, no? So, at napakarami pa sa kanila na naging biktima ng civil and political rights violation. So, ano ang ating solusyon? Sa kagyat, palakasin yung ating public health system. Kasi, naniniwala pa rin ako doon sa sinasabi ng tatay ni Bongbong
na ang tunay, ano ba yun? Ang kalusugan ay ang tunay na kayamanan ng ating bayan. Kasi naman, kahit saan din naman tayo, kaya nga dito sa Italy, it's a welfare state, isa sa mga pangunahing prioridad nila ay ang kalusugan ng kanilang mga citizens. For many, crisis na rin ang ating health situation dito. Okay? Makikita mo doon sa very long wait list ng ika nga sa mga pagpapagamot at bumaba na rin kanilang ika nga pondo para sa kalusugan. Okay? In fact, kami, mga pare, ang contribution lang namin sa aming health insurance for a year is 216 euro. Ngayon ay 2,000 euro per year. So talaga, saan kami maghahanap ng 2,000 euro per year? Eh? Yung mga misa namin, 5-5 lang. Eh. So dapat mag-misa ka araw-araw niyan. So yan, palakasin ng public health systems, mag-create ng mekanismo na wide-scale emergency cash assistance, yung ayuda ay napakalaking halaga yan. Pero ang problema ngayon, meron silang bagong ngayon para sa mga middle income class. AKAP, no? So mula doon sa, ano yung 4Ps? 4Ps, AKAP, 4Ps, AIX, meron sa UPAD. Meron pang ano, UPAD. Okay? So dito na naman gagaling yung mga mahalaga yan, actually, mahalaga rin yan. Kaso, medyo dapat i-prioritize talaga nila yung nasa iba. Okay? So, purely political ang motive yan. Kasi yung middle force, yung middle income earners, malawak yan at may influensya yan pagdating sa politics. So, this is part of that. Giving direct support to distressed producers, ito naman yun sa mga magsasaka. Okay? At yun ay dapat bigyan ng pansin. Dahil yung pangakong 20 kilos na bigas ay wala talaga, hindi yan ma-realize. At ngayon, meron pa silang magandang ano. Tanggalin na raw yung, di ba sa bigas sa atin yung presyo, meron premium, may supreme, meron ng panukalang batas na tatanggalin yan kasi sabi nila, nalilito daw yung mga tao. Kasi dapat tanggalin nila yung ganun kataas na presyo. Ang dapat tanggalin nila yung price tarification. Kasi yan yung ugat na malaking problema sa bigas natin. Sabi kasi nila, niluwagan nilang tarifa, lalo na sa import, para kasi pag dumami yung import, okay, gumaganda yung presyo ng laban. Pero paano makakalaban ang ating sariling magsasaka na sila na mismo, sa pagsasaka pa lang, wala sila, ika nga, masasandalan dahil lahat ay binibili at magkano lang ang subsidiya mula sa ating pamahalaan. So yan ay isa sa mga nakakatawang ika. So sa pangmatagalan, kailangan natin na tuloy-tuloy ang ating ika na paglaban at pakikibaka. Okay? Popular struggle natin yung mga activities ng migrante Polonia, marami siyang nabot. Okay? We can neglect the most important strategy of democratic mass mobilization to shift balance of power and policies towards the majority. Kasi tayo, diba sabi ni Pinoy, kayo ang mga boss ko. So ipakita natin na boss na tayo. Okay? Ginagawa tayo mga boss-boss. Okay? Okay, so hanggang dito na lang siguro ako magtatapos. Maraming salamat. Nilagay natin dyan sino yan? Mary Jane Biloso. Kasi isa yan sa malaking tagumpay ng Migrante International. Kasi sa napakahabang pakipaglaban, naiulit na sila pero hindi matapos. Kasi dapat magbigyan ng clemency. Bakit kailangan nila ng clemency? Hindi lang yan para kay Mary Jane actually. Dahil kung mabigyan sila ng clemency, tagumpay ito, laban natin tungkol sa mga human trafficking situation. Kasi biktima yan ng human trafficking. So kapag naibigay yung clemency, ito, nagbibigay ito ng lakas sa laban natin sa human trafficking. Dito sa Europa, marami ang Pilipino nating victims of human trafficking. Galing Hungary o Ukraine, napunta sila ng Poland. Nandyan marami yan, lalo na yung mga truck drivers, nandito na sila sa Poland. They are all victims of human trafficking. Last week, nakasama ko yung galing Cyprus, so nasa Poland na sila. Pero grabe pa rin ang kanilang sahod na tinatanggap, pero tinanggap na lang nila kasi at least meron na isang dokumento. At siyempre, naghahanap sila ngayon na mas maganda. Kasi once na meron ka ng document, pwede ka na mag-employer sa ibang bansa na sa loob ng Schengen area. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat.